Isang bilyonaryo na utak sa anti-SAR campaign, bistado mga kaibigan. Hi everyone, magandang araw sa ating lahat. Welcome po sa Truth or Lies TV channel. Nandito po tayo ngayon para himayin, pag-usapan ng mga trending topic sa araw na ito. Sa araw na ito mga kaibigan, dalawang topic mo itong pag-usapan. Unang topic po, isang bilyonaryo na utak sa anti-SAR campaign, bistado mga kaibigan. Opo, bistado. At ang pangalawa naman nating topic na pag-usapan mga kaibigan na regarding sa Duterte latest update. Ayan po, alam ko ang iba dyan may idea na regarding sa anong nangyari kay Tatay Digong. But today, pag-usapan natin yan. Pag-usapan natin ang mga detalye kung ano talaga ang nangyari sa issue na yan. Kaya, anyways, good news po para sa atin yan, yang temporary na paglaya ni Tatay Digong. Pero yun nga, maya-maya nito mamaya. Pero bago ang lahat mga kaibigan, bago tayo magsimula, magpasalamat muna ako sa aking mga subscribers, sa aking mga members, sa aking mga valid viewers na palaging kahit kahit para sa Tagalog, nagkamang. Gumagapang po ang ating channel mga kaibigan. Benelwis, salamat pa rin sa lahat na tumantakilik ng aking channel. Before tayo mag-play ng video, birahin muna natin ng entrada. Nabuking ang umano'y malisyosong paggamit ng ChatGPT ng Nabuking! Uy, kung sa mga hindi nakakaalam dyan sa ChatGPT, yan po ay AI po. Magtanong po kayo kahit ano dyan, pwede. Sasagutin niya. PR firm ng anak ni ultra-bilyonaryo Yossi Tangco. My Ang God. goal, si Bilyonaryo, my God, oh. Ang yaman-yaman. Tapos, gumawa ng anti-Sara Duterte campaign? Oh my gulay! Raan daw si VP Sara noong eleksyon. Yan ang agenda report ng ating Mojo, John Manalo. Nung election, so that, I think hindi lang election, until now. Tuloy-tuloy na yan hanggang 2028, sigurado yan. Ban na ng OpenAI ang Philippine ChatGPT accounts na napapabalitang ginagamit ang platform para mag-generate ng social media comments na Tanong nyo guys, sa ChatGPT, tanong nyo dyan kung, for example, hanapan mo ko ng girlfriend or boyfriend, try nyo, sasagutin niya, sasagutin ng AI. pumupuri kay President Bongbong Marcos at tumutuligsa naman kay Vice President Sara Duterte. Grabe, no? So, yung anti-Sara campaign na binibuild ng bilyonaryo na yan, na wherein sinabi na anak daw ng may-ari ng STI, na yun na nga, si BP Sara sinisiraan, on the other hand naman, si Bubong Marcos, ina-appreciate. Wow, sige. Sa report ng OpenAI na may pamagat na disrupting malicious uses of AI, sinabi nito na may ChatGPT accounts na ginagamit ang kanilang AI platform Hello? We banned ChatGPT accounts that use our models to generate bulk volumes of short comments in English and Taglish. May gulay. para gumawa ng English at Taglish comments in bulk volumes. Ang mga nasabing comment, posted daw on TikTok and Facebook at nakapokus Alam naman natin, sa TikTok, ang daming naliliparan ng mga trolls doon, guys. Grabe. Facebook, ganun din. umano sa mga politikal at current events sa bansa, partikular na sa hidwaan ng Duterte at Marcos camps. Diyan mo makikita mga kaibigan kung gaano kalakas si BP Sara. Biruin nyo yan ha. Meron pang firm ng anti-Sara campaign. Bilyonaryo. At the same time, may hearing sa Kongreso. May impeachment si BP. Ang daming issue guys. Ang daming binatukang BP Sara ng mga propaganda. Pero at the end of the day, anong nangyari? Ang taas pa rin ng survey ni BP. Samantalang si BBM ina-appreciate, may mga PR pa talaga na nagka-campaign na i-appreciate ang administrasyong Marcos. Pero anong nangyari? Bagsak ang rating mga kaibigan, ang taas rating. Kaya dyan mo makakita kung gaano kalakas si BP. Kaya I'm really sure yang bilyonaryo na yan, hindi lang yan ngayon magpo-push sa anti-campaign na yan. Tuloy-tuloy yan hanggang 2028. Sigurado yan.
Revelasyon din ng OpenAI, konektado ang aktibidad na ito sa Common Sense, na isang commercial marketing company sa bansa na nakabase sa Makati City. Ang founder at tumatayong CEO at president ng kumpanya, ang bilyonaryo na si Joseph Agustin Tanco, Ayan, o no? mas kilala bilang Jager Tanco. Kilala rin si Tanco bilang pinakabatang board member ng Philippines First Insurance Company Incorporated. Naupo siya noong 2016. Siya rin ang president at CEO ng Maestro Holdings, Philippine Life Financial Assurance Corporation at PhilCare. Kasalukuyan din siyang kasapi ng board of directors. Grabe, ang lupit na achievement na kanyang buhay, no? Kaya wala siyang magawa. Siguro, anti-Duterte eh. Kaya hitik advantage na lang. Gumawa na lang ng anti-Sara Duterte campaign. Ang yaman eh. Ng STI Education System Holdings bilang Vice President for Investor Relations. Pero parang wala pang komento dito ang si Yosek Castro, no? Kung how true it is na this PR is involved ang presidente, ganun-ganun, di ba? Na-mention na eh. Pero I think wala pang tugon o wala pang pahayag. Ulat ng OpenAI, ginamit umano ng theater actor o ang mga nasa likod ng comments ang ChatGPT para i-analyze ang social media post tungkol sa political events sa bansa, lalo na tungkol kay PBBM. Ayan, no? Ginamit din nila ito para mag-suggest ng appropriate themes bilang replies sa mga nasabing post. Ayan, no? Sunod naman nilang ginamit ang AI platform para mag-generate Sa sobrang lakas ni BP Sara, mga kaibigan, ang kabilang kubol naghanap na ng tulong sa AI na mismo, naghanap ng tulong kung paano labanan ang pagiging sikat, ang pagiging lakas ni BP Sara sa taong bayan. So AI nang tinanong nila, ano ba dapat namin gawin dito, ganyan. Oh my gulay. ang maiikling comment na kadalasang may 10 words na haba na naaayon Princess Fiona, ang dami mong excuses. So, Princess Fiona ang tawag lang ka BP. Ito ang question dyan. Yung tumawag kang BP Sara na Fiona, maganda ba? Kasi kung maganda, super ganda, then we will take it as consideration nga pwede siya magpuna ka BP. Pero kung hindi niya malampasan ang ganda ni BP Sara, nakakahiya po yun. Pagtawagin mo si Vice President na Princess Fiona, kung ang mukha mo naman ay hindi naman nalagpasan ang beauty ng ating Vice President. Di ba? sa proposed themes. ChatGPT din ang naging instrumento para makapag-generate ang theater actor Sabi nga nila, huwag kang mangpuna yung sobra sa sarili mo. Kasi pwede kang balikan yan eh. Di ba? Tama naman yun eh. Kung may nakita ka isang banda yung nakapuna-puna, yung tama lang sa sarili mo, baka balikan ka ba? Katulad niyan, tinatawag si BP Sara na Miss Fiona, may gulay. Sure siya na mas maganda siya ka BP? ng PR pitches at statistical analysis na naging daan para mabuo ang 5 TikTok channel na pinopromote daw ang Pangulong Marcos. Oh. Tinawag ng OpenAI ang operasyon Yan na nga oh. Pinopromote ang presidente. Pero ano nangyari dyan? Gumastos sila ng pera, mga kaibigan, para siraan at i-appreciate ang administrasyon. Pero anong nangyari? Anong resulta ng survey, mga kaibigan? Bagsak ang administrasyon sa trust rating. Si BP at even si Tatay Digong, kahit wala na sa politiko, kinulong na nga, siniraan na, daming kasong pinail, dinala na sa ICC, ang taas pa rin ng trust rating. In other words, paano nila yan? Paano ninyo sisirain ang mga Duterte? Ang mga tao suportado talaga sila. Bakit? Kasi nga ang ganda ng serbisyo. Yun lang yun. Kasi kung hindi magandang serbisyo ng mga Duterte, mga kaibigan, ni BP Sara, ni Tatay Digong, do you think susuportahan sila ng tao? Until now, susuportahan nila sa Tatay Digong? Hindi, di ba? Pero dahil maganda ang ipinakitang serbisyo sa publiko, kahit ano pang paninira ang gagawin nila, hindi pa rin maniniwala ang mga supporters ni Tatay Digong. na ito bilang Operation High Five. Nagsimula raw mag-post ang 5 TikTok account na ito nitong mid-February. Sa Facebook naman, ang mga comment na mula sa nasabing operasyon ay madalas nakikita sa mga post at report ng iba't ibang news outlet. Posted din daw ito sa mga kagagawa lamang. Actually, yung yung anti-Duterte or anti-Sara nila campaign, mga kaibigan,
nakapokus talaga sa Facebook tsaka sa TikTok. Kasi most sa mga Pilipino, mostly sa ating mga Pilipino, doon nakatutok sa mobile. So, Facebook and TikTok yan eh. Kasi browse ka lang doon eh. Ganun lang, di ba? Except sa YouTube na kung wala ka talagang hilig sa YouTube, kapag sasadyain mo talaga ang YouTube kasi. Pero Facebook kasi, ganun lang. Swipe ng mga video, di ba? Kaya doon sila nakapokus maglagay ng mga anti-campaign sa Facebook tsaka sa TikTok. Ang na Facebook account at madalas ay wala pang online friends. Ilan sa mga komento, patama o parinig kay VP Sara. Yan, no? Dahil dito, mas umiigting pa raw ang tensyon sa pagitan ng dalawang kampo. Actually, okay lang ka BP yan. Ang lakas pa rin ni BP, mga kaibigan. Ang lakas. Wala pang komento o reaksyon ang Common Sense tungkol sa report ng OpenAI na unang nilabas noong June 5. PR pala yan. Comment Sense. PR. Ayan. So yan yung po itong video, mga kaibigan, regarding sa isang bilyonaryo na utak ng anti-Sara Duterte campaign. Ayan po. So, nabistado na sila. Ewan ko lang. I'm sure magpatuloy pa rin yan, mga kaibigan. Ang layo pa, 3 years pa, 2028. So, sa ngayon, nagsisimula na naman yan sila. Actually, marami naman. Makikita naman talaga natin sa mga comment section, mga kaibigan, mga YouTube, mga Facebook, sa lahat ng social media, may paninira talaga sa Duterte. Sa Facebook, ang makita mo, gumagawa lang sila ng something text lang, ganun. Tapos, sakya na agad ng ibang mga anti-Duterte, ganun. So, ganun, di ba? Pero ngayon, ito nga, mga kaibigan, pangalawang topic na pag-usapan natin ay, ano ba yung issue regarding ka Tatay Digong ngayon? Ano ba yon? Yan. Ano ang latest ka Tatay Digong? Actually, mga kaibigan, good news po ito, mga kaibigan, para sa atin. Bakit? Kasi nga si Tatay ay mabibigyan ng temporary na kalayaan. Ayan po. So, actually, may babasahin po ako information para masabi nyo naman na yung sinasabi ko dito ay galing talaga sa news. Okay? So, ito po ang buong detalye sa news na yan regarding sa temporary na kalayaan ni Tatay Digong. Ito po, babasahin ko po. So, on June 13, from Reuters to, mga kaibigan, former President Duterte has petitioned the International Criminal Court o ICC to allow his interim or provisional or temporary release para sa ibang bansa. So, to clarify lang, mga kaibigan, baka ang iba dyan iniisip na lalaya si Tatay babalik sa Pilipinas. Hindi po. Sa ibang, we don't know kung anong country po siya pupunta. So yun release to another country. So, nag-file na po ang lawyer ni Tatay Digong na citing his advanced age and vow not to play or commit any further crime. So, matanda ni Tatay. So, wala na siya power. Hindi na siya further makakreate pa ng ibang crimes. Yun sabi nila. So, yung Duterte Council, so ang abogado ni Tatay, si Nicolas Cofan, sinabihan niya ang ICC, the pretrial chamber, na ang third country nagpakita ng interest, nag-express ng interest, niya accept si Tatay sa kanilang country. Ang question diyan, kung anong country ito. Hindi pa pinapangalan ng mga kaibigan kung anong country ito. Basta, if ever yang petition o request si Tatay na magkaroon siya ng interim release to the other country, malalaman natin yan kung saan siyang kantra. I don't know. May idea ba kayo? Mag-name nga kayo, guys. Ano mga country para sa akin, Pero third world country man daw. So, third country. Sana China, no? Baka China. Okay. So sabi pa dito, mga kaibigan, sabi ng abogado, Duterte is not flightless and will not commit further crimes if released. Yun ang promise nila. So if ever si Tatay, hindi siya bawal ibiyahe, at the same time, nag-promise sila na si Tatay hindi na mag-create ng other crimes. Ayan. Kasi sabi ng abogado, Mr. Duterte is no longer the President of the Philippines. So hindi na siya presidente, and does not command the same influence or power he is said to have abused during the period of alleged crime. So in other words, ang sabi ng abogado,
si Tatay Digong hindi na presidente. So hindi na siya pwedeng mag-command or wala na siyang malaking impluwensya or wala na siyang power para i-abuse kung meron man sa mga alleged crime na ipinatong sa kanya. At the same time, pangatlong sabi ng abogado, Duterte cited a humanitarian reason. Ano yon? Ito yung, kasi nga si Tatay Digong is already 80 years old. So, yun ang request nila. So, the request also said that the prosecutor would not oppose the Duterte interim release as long as certain undisclosed terms are met. So, in other words, ang ibig sabihin dyan, basta maibigay din yung kagustuhan nila. Oh, may kondisyonis silang pinag-uusapan. Pag hindi lalabagin ni Tatay yun, okay sa kanila na bibigyan si Tatay ng interim release. Ayan po. Pero, dito sa Pilipinas, sino ba yung natin dito? ICC Assistant to Counsel. Si Miss Cristina Conti po. Isa sa mga counsel or mga nagre-representa sa mga drug war victims. Ang sabi niya, ino-oppose daw ng kanyang kliyente ang interim release ni Tatay Digong. In other words, ang mga biktima or yung mga drug war, yun ang mga client niya eh. Ayaw daw nila mabigyan si Tatay Digong ng interim release. Wow, lupit nila Ayaw daw mabigyan. Bakit naman? Grabe naman kayo. Ayaw daw mabigyan mga kaibigan. Napakalupit, no? Pero yun nga, yun ang good news mga kaibigan. Kasi si Tatay Digong mabigyan ng temporary na kalayaan. At because of that, syempre, kung sinong pwedeng lumapit ka tatay, pwede yun, di ba? Wala na ang provision galing sa ICC yun. Kasi nga, malaya na siya eh. Pero, ang bad news mga kaibigan, hindi pwede dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa. So, we don't know kung hindi pa kasi pinangalanan. So, abang-abang na lang tayo sa mga upcoming na mga news mga kaibigan kung anong country dadalhin si Tatay Digong. Para sa akin, good news yan. Super good news. Kasi ang hirap kasi pag nandoon siya sa facility ng ICC, kontrolado kasi ang galaw ni Tatay. Samantalang pag nasa labas siya, so kahit sino pwedeng bumisita ka Tatay. So, pwede siyang kumain ng kahit ano-ano. Mainom niya yung mga gamot na kailangan niya. Maalagaan yung health niya. Mga anak ni Tatay, pwede siyang maalagaan na siyang mabuti kasi nga nasa labas na eh. Samantalang kung nandun siya sa ICC, kontrolado lang eh. May oras sa pagdalaw. So, kumbaga walang personal na pag-alaga. Samantalang kung makalaya si Tatay Digong temporarily, maalagaan siya ng kanyang mga pamilya. At the same time, masaya din tayo mga Duterte supporters, di ba? I'm sure kung saan country si Tatay Digong dadalhin, masaya din yung mga taga doon. I'm sure pupuntahan nila si Tatay Digong. Ayan po. So, but anyways mga kaibigan, yun lang po ang topic natin sa araw na ito. Sa Marila natin, yun na nga po, isang bilyonaryo na utak na anti-Sara Duterte campaign ay nabuking. Ayan po. At the same time, ang good news para sa ating mga DDS, si Tatay Digong ay nag-request ng interim release. I'm hoping na maukihan, no? Wala pa namang news na maukihan eh. Pero yun ang request. Pero yun nga, sinahit na nga ng counsel ni Tatay na hindi naman mag-uupos ang mga prosecutor basta matupad lang yung kanilang term and condition na pinag-uusapan. Ayan po. So, ayan po ang ating video sa araw na ito. Kaya kung meron kayong mga nakitang mga news or mga issue na gusto nyong pag-usapan natin, pwede nyo po i-comment sa ating video mga kaibigan. Ayan po. So, salamat. Salamat sa aking mga subscribers, sa aking mga members, sa aking mga bali customer na sa aking mga viewers na pabalik-balik. I'm hoping na bumalik kayo ulit. Kahit konti lang tayo, padandahan lang, ganun lang po. So, I think that's it. So, magandang hapon sa ating lahat. Babush! Bye!